What is up mga kulisap? It's your boy Kuya Juicy and we're back at it again for another episode of our vlog. And for today's video, samahan nyo kami ni Commander Juicy mag-lunch ride sa Tagaytay. Tara! As we start our ride, may mga signs na talaga na hindi magiging maganda yung panahon that day. Medyo kulimlim na rin yung langit at umaambon-ambon na rin bago kami umalis ng bahay. Pero pinili na lang din namin ni Commander Juicy ituloy yung ride since all prep na kami. Nagdasal na lang din kami kay Lord na sana pagbigyan kami this day at hindi na lumakas yung ulan. And mukhang pinagbigyan naman kami. Here, nag-decide kami ni Commander Juicy tumigil saglit sa tapat ng Fantasy World para mag-unat-unat. Siyempre, para makapag-picture taking na rin. Napaka-timeless talaga ng ganda ng lugar na to, no? After 10 minutes of rest and picture taking, pinili na rin namin ituloy ang ride since medyo lumalakas na yung ulan dun sa area na yan. Masasabi kong God is great talaga kasi during the whole ride, hindi lumakas yung ulan or hindi naging mapag yung dadaanan namin papuntang Tagaytay. And of course, for our safety, nag-alalay na lang din ako ng takbo since madulas nga yung kalsada dahil lang ulan. Hindi rin naman ganun kalala yung traffic conditions that day sa Tagaytay. Well, may mangilan-ngilang mga traffic na areas pero manageable naman and naging smooth naman yung ride namin hanggang Tagaytay City. Anyway, this is our first time na pupunta ng Tagaytay na nakamotor kaya from time to time kailangan kong kamustahin si Commander Juicy. Based kasi doon sa mga nakaraang ride namin, hindi siya naging komportable at naging masakit yung puwetan niya since medyo matigas nga yung upuan ng motor. Kaya for this ride, ibinili ko siya ng padding para doon sa pants niya para kahit paano mabawasan naman yung discomfort habang nakaangkas siya sa motor. So far naman hanggang Tagaytay City, hindi ako nakarinig ng complaint galing sa kanya. Anyway, yung pinili nga pala namin na daan papuntang Tagaytay is yung Batangas-Lemery Tagaytay Road. Para sa akin kasi is ito yung pinakamalapit at pinaka-safe na kalsada since hindi ganun katatarik yung ahon at hindi naman ganun katatalim yung mga kurbada. Anyway, ang pupuntahan nga pala natin dito sa Tagaytay is yung La Terraza Restaurant. Samahan nyo kami ni Commander Juicy i-explore yung lugar at tikman ang mga pagkain na i-offer nila. Tara! La Terraza Restaurant is located at Emilio Aguinaldo Highway, Maharlika East, Tagaytay City, Cavite. From the looks of it, mararamdaman mo talaga na sobrang relaxing ng vibe dito sa place na to. And yung ambience na para kang nasa gilid ng cliff makes it a perfect spot para sa weekend getaway nyo. Merong 3 level yung restaurant. Sa baba is for the guests na gusto lang ma-enjoy yung view and plated lang yung serving ng food. Sa second and third floor naman is for those guests na gustong ma-enjoy yung wide variety ng food nila kaya naka-buffet yung serving. Open nga pala yung place para mas maramdaman mo yung ambience ng Tagaytay. La Terraza offers a very wide variety of Filipino traditional cuisine kaya hindi ka mabibitin sa mga all-time favorite na Filipino dishes mo. Kompleto rin sila with appetizers, soups, salads, pastas, or kahit mga non-alcoholic or alcoholic beverage drink. Meron din sila. Tapos idagdag mo pa yung overlooking na view ng Taal. Ay, mapapashish ka na lang talaga. And here are some of the favorites dun sa menu nila. O diba, alam kong swak na swak yan sa panlasa mo. O siya, tama-tama na nga tayo sa paglalakwat siya dito sa loob ng restaurant at puntahan na natin si Commander Juicy doon at ako'y nagugutom na rin. Ang in-order nga pala namin is itong favorite kong sizzling sisig, bali lechon sisig yan at yung kay Commander Juicy naman is yung sizzling gambas. O diba, sobrang healthy. O siya, samahan nyo na kami ni Commander Juicy magpahamog din eh. Ano gan sarap na rin. What is up mga pulisot? Si
Kuya Juicy nagbabalik. So, pag-usapan natin, i-rate natin yung pagkain doon sa La Terraza, no? Para sa akin, 8/10 yung food. Place is also 8/10. Sulit na sulit yung gambas. Oo, malasang malasa. Nga lang, dun sa sisig, medyo greasy kasi. Pero goods naman yung lasa. Ayoko lang talaga ng sisig yung medyo greasy. Anyway, yung first part ng vlog natin, baka i-voice over ko na lang ngayon. So, hindi ko kasi na yun yung microphone. And, ayun, walang audio. Anyway, mabalik tayo dun sa restaurant, no? Ganda ng place, kung mga gusto mo lang mag-lunch, ganyan, kasama yung misis mo, yung mga anak mo, ganyan. Good yung place na yun. Nga lang, sayang kasi hindi natin na-enjoy yung view. Masyado kasi mapag, so hindi natin nakita yung Taal. Yun pa naman yung isa sa mga pinunta natin doon. Anyway, kung gusto nyo puntahan yung place, malapit lang sila sa Junction Road ng Tagaytay. Kaso alam niyo na medyo traffic doon, medyo congested, pero okay lang, sulit naman. Bale, yun lang talaga yung pinunta natin, no? Nag-lunch lang tayo doon, pauwi na rin tayo ngayon. Kasi tingnan nyo naman, parang uulan. Anyway, yun nga, parang uulan. So, hindi na tayo magpapatagal yung Tagaytay kasi baka abutin pa tayo ng malakas na ulan dito. Iyon na nga ang sinasabi sa hula. Dumali na ang traffic ng Tagaytay, guys. Bale, tinahanan din namin ito kanina. Grabe, ang haba ng traffic dito. Kaso, mas malala dito sa kabila kasi traffic tapos ganito kaputik. Matinding kuskusan na mangyayari dito, guys. Talagang sinusubo ang traffic skills si Kuya Juicy. Bale, may talaga kang pagpipilian dito, no? Either dito ka sa lubak o doon ka sa kabila traffic. Ayaw, nakalusot na tayo sa traffic, guys. Isa lang ang tatandaan nyo pag dadaan kayo dito sa lugar na to, guys, huwag nyong isusuot ang paborito nyong sapatos. Siguradong putik ang aabutin. What's up mga unisak? It's your boy Kuya Juicy nagbabalik at nakalagpas na tayo sa matinding traffic ng Tagaytay. Ngayon, may sasabihin lang ako sa inyo, isang matinding nararanasan ko ngayon, lalo ngayong palusong dito sa Tagaytay, no? Kada engine brake, kada preno, grabe. Bumukos na si Commander Juicy sa akin. Ito pala yung isa sa mga dislikes ko dito sa bike na to, no? Yung OBR mo kapag palusong ka tapos mag-engine brake, bumukos talaga sa'yo. Ganun palang kadulas yung pillion seat na yun. Tapos nagre-reklamo na rin si Commander Juicy sa akin. Medyo masakit na rin daw yung puwertan niya. Wala na rin sa komportable posisyon kahit nabila na natin yung padding yung pants niya. Guys, pengi pa ako ng suggestion sa inyo kung paano magiging komportable si Commander Juicy dito sa bike na to. Kasi grabe, hindi ko na-anticipate na ganito pala yung magiging sitwasyon namin palagi. Hindi ako makapagpabilis ng gusto. Hindi rin ako makapag-preno na bigla. Kasi iniisip ko talaga siya. Pwede talaga siyang umustos papunta ron sa upuan ko. Tapos pwede siyang, siyempre pag nagpabilis ako bigla-bigla, tinatamaan ng hangin yung ulo niya, hindi siya komportable. Baka may mahihilig kayo alternative dun sa seat, no? Baka may mga cushion dyan or foam na pwedeng ilagay para lang hindi umustos o para mas malambot. Bigyan niyo ako ng suggestion. Pero siyempre wag naman yung papalitan kagad yung motor. Pero maiba tayo ng usapan, no? Nasubukan ko sa twist-twist yung motor na to, grabe, ganda pala niya dalhin, no? Para ko rin naka-sports bike, ewan ko, ganun yung feeling ko na sa 4RR pag nasa twist-twist. Parang kapit na kapit sa lupa. Partida pa, may angkas pa ako nito, ha? Parang gusto ko tuloy gumawa ng content na sa twist-twist lang, sa tingin niya. Anyway, ito na naman yung traffic. So, Juicy, hanggang dito na lang muna yung video natin. Kung nakarating ka dito sa part na ito ng video, maraming salamat sa pagsuporta. Kung hindi ka ba nakasubscribe, mag-subscribe ka na dyan sa baba. See you sa next content. Babush!